Patay ang isang lalaking estudyanteng taga Cavite na nagpaalam lang daw na pupunta sa isang outing. Batay sa mga pinsalang tinamo ng lalaki sa katawan, hinala ng kanyang pamilya na biktima siya ng hazing. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kagabi lang naiuwi ang labi ng 19 na taong gulang na college freshman na si Kenneth Alcedo sa kanilang bahay sa Dasmariñas, Cavite para iburol. Linggo ng madaling araw huling nakita ng pamilya Alcedo si Kenneth na nagpaalam daw noon na sasama sa isang outing. Pero inabot na ng gabi, wala pang paramdam si Kenneth. Hindi rin makontak ang kanyang cellphone ayon sa kanyang ina. Bandang alas 9 ng gabi nitong linggo, ilang kaibigan ni Kenneth ang nagpaabot ng mensahe na nasa isang ospital sa General Trias, Cavite ang binatilyo at wala ng buhay. Agad daw nagpunta ang mga magulang ni Kenneth sa ospital. Pagdating po namin doon, tinanong namin kung nandun ba si Kenneth Alcedo. Sabi ng counter o yung information na wala silang alam na Kenneth Alcedo. Until such time na pinakita namin yung larawan ng anak namin. Ayun na, nakita nila na yun na yung batang o yung taong dinala ng 3 kalalakihan at bigla na lang iniwan at nagpulalas daw yun. Nung pinipigilan silang wag umalis sapagkat kukuran sana sila ng salaysay. Dahil po ang declared po ng 3 yun ay isang hit and run yung anak ko. At sila daw po ay isang concerned citizen. Ayon sa kanyang tatay, may mga pinsalang tinamo si Kenneth na posibleng indikasyon ng hazing. Ang sabi po sa punerarya po, yung may-ari ng punerarya dito sa Tracy na pinaglagakan ng bangkay ng anak ko ay wala pa naman kasi yung resulta, sir. So mahirap pong ma-preempt natin yung maging resulta. Pero kung pagbabasihan nung sinabi nung may-ari ng punerarya ay isang victim po ng hazing yung anak ko. Sobrang lasog po yung ng hita sa likod ng ng paa ng anak ko po. Tapos marami pong parte sa may balita pa kami. Hindi lang po balita proven po na yung ari po ng anak ko sinilagyan po ng sili nakuha po sa kanya pati sa puwit po niya. Mayroon pong sili doon po ako, parang sobrang aawa sa anak ko at sobrang galit na po ako sa mga gumawa po nito. Dahil parang nababoy po ng gusto yung rak ko. Sabi ng doktor na tumingin sa biktima, kapansin-pansin ang pangingitim ng mga labi. Natanggal din ang ilang ngipin, duguan, ang mga kuko at puro pasa sa mga hita. Sabi ng pulisya, dinala si Kenneth sa ospital ng 3 lalaki pasado alas 2 ng hapon noong linggo. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang 3 lalaki. Inautopsy na ang labi ni Kenneth at hinihintay pa ang resulta nito. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nagdala kay Kenneth sa ospital, pati ang sasakyan na ginamit umano nila na iniwan sa isang liblib na bahagi ng Cavite. Nanawagan po kami sa kung saan siya po nag-aaral. Dahil po, kaya ko po in-enroll yung anak ko dyan. Dahil feeling ko po, safe siya. Yung gumawa po ng karumal-dumal po na pagpas lang o hising sa anak ko. Sana, sumuko na sila. Mahal na mahal po namin yung batang yan. Sobrang mahal na mahal po. Parang binubuhos namin yung buhay namin. Yung mga namin na para sa kanyang future. Marami po kaming pangarap sa kanya. Nasa isang iglap po, bigla po naglao. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News.